Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, eto po yung mga highlight ng topic natin. So, meron tayong scoop tungkol po dito sa producer ng movie ng The Rapist of Pepsi Paloma ni Daryl Yap. So, sino kaya yan? Yan po ang malalaman ninyo mamaya. At syempre, pag-uusapan din natin ang tungkol dito sa letter na pinadala po kay Tito Soto, na kung saan meron palang pinaban si Tito Sen. Naku, lahat yan pag-uusapan natin ha. Kaya naman sana po ay tapusin ninyo ang update natin hanggang sa dulo. So kanina po sa Sugod Bahay mga kapatid, nakaka-amaze lang kasi dito po sa TBJ YouTube channel mga kadabarkads ay naka 113k viewers. Dito lang yon sa isang YouTube channel ng TBJ ha, 113k na po agad. So nakakatuwa kasi Sugod Bahay pa lang pero napakarami na pong online viewers. And kanina nga po akala ng maraming dabarkads wala po itong si Riza May dahil si Wally Viola po ang nasa studio. Yun pala, pinagpalit lamang sila ng location. Kasi pagbibiro nga ng dabarkads mula sa studio ay hahanap itong si Riza May ng mapapangasawa dito po sa Mr. Pogi ng taon 2025. Grabe yung new segment ng Itbulaga ha. Sobrang patok sa masa kaya naman dinudumog po ng online viewers pagdating sa Sugod Bahay mga kapatid. At lalo pang tumaas yan dito po sa GB5. Grabe no? Parang lahat atang segment ng Itbulaga ay patok na patok sa masa, lalo na po sa mga dabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang nakakaiyak na mensahe po nitong anak ni Bossing Vic Soto na si Danica Soto Pingris. Sabi niya po sa post niya, kanina lang to ha, "Thank you Tito Vivi for being a loving husband and a kind stepdad to us. I will miss the food trips, your laughter, and your facial expressions. Whenever with this mom, I didn't expect that last Christmas would be our final one with you. Sana napasalamatan pa kita. I will never forget your kindness. You were a man of few words, but you always made your love felt by taking care of those around you. We will miss you, Tito." And nagbahagi nga po siya ng mga picture niya together kasama po itong si Tito Devinia. So nakakalungkot lang dahil napakabilis din po ng kanyang pagpana. Wala naman tayong nababalitaan po na nagkaroon siya ng problema or what. So sana malaman natin kung ano po ang dahilan. So kami po ay nakikiramay sa pagpanaw nitong tito po ni Danica Soto Pingris and syempre ni Oyo Boy Soto. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa letter na pinadala po kay Tito Sen kasi meron po palang pinaban itong si Tito Soto. So ano ba yan? Sumula ito sa post ng isang page. Sabi dito, heto yung letter na binigay ng Eraserheads kay Tito Soto noon kung saan tinangka niyang iban ang alapaap kabilang din ang laklak ng tit at scholar ng bayan ng Yano ang gustong iban din ng senador. So, August 24, 1995, ito po yung liham. "Dear Senator Soto." So, tatagalugin ko na lang ba mga kadabarkads para po mas maunawaan ng lahat or gusto nyo po English na lamang? Sige na nga, English na lang. Baka sabihin ng iba, hindi ako marunong magbasa. Chos. So, sabi po dito, "Dear Senator Soto, greetings. We the Eraserheads are forwarding this letter in the hope that whatever misinterpretation of our song entitled Alpaap will soon be cleared up. We have not forgotten. In fact, we have taken to heart our responsibility to the public, especially the youth. Therefore, glorifying, promoting drug and substance abuse is not part of our goal and is far from our imagination. We are 100% against it." In the press release of the Junior Drug Watcher,
It states that the song Alapaap does not mention drugs, but it describes the sensation of trip felt by someone on drugs. Words could mean anything and could be interpreted to mean everything, and people certainly definitely differ with one another in interpretation. So sumulat po pala, no? Grabe ang dami po nito mga Kadaver Cats kung iisa-isahin kong basahin sa inyo. So ang pinakang ano dito, sumulat po pala etong Eraserheads dito po kay Tito Soto dahil ibabansa na yung kanilang mga kanta na parang may connection daw sa alak or sa drugs, ganyan. Kaya nagpadala po sila ng liham. Ayan o, sincerely Eraserheads, Marcos Adoro, Raymond Marasigan, Eli Buendia, Buddy Savala. So, meron po palang ganong nangyari, no? Munti ka ng maivan. And, eto pa mga Kadaver Cats. Sino nga ba talaga ang producer ng pelikula nitong si Daryl Yap na The Rapist of Pepsi Paloma? So, meron po tayong nakita dito mga Kadaver Cats. Sabi dito sa isang article, Aimee Motivo Marcos reportedly behind the rapist of Pepsi Paloma. So, bago lang to mga Kadaver Cats. Sabi dito, the upcoming Filipino film The Rapist of Pepsi Paloma is allegedly a well-funded smear campaign backed by Senator Aimee Marcos to aid her re-election bid Politico Learn. Directed by Daryl Yap, the film has generated controversy ahead of its February 2025 play date because of a teaser video where comedian Vic Soto's name was mentioned as the rapist of the late actress Pepsi Paloma. An Scooper said politics appears to be the primary motive for making the film, especially since Marcos is plundering in voter preference surveys. The movie is reportedly aimed to bringing down Big Brother former Senator Vicente Soto III to improve Aimee's chances of re-election, the Scooper claim. Soto has consistently ranked high in pre-election surveys in contrast to Marcos, whose rating have been declining in recent months. Yap is known to be close to the presidential sister, with Marcos appearing in screening of the director's movie about her family, namely Made in Malacanang and Martyr, or ayan, di ko nang babasahin, baka bawal sa YouTube. Sabi pa dito, Vic Soto is reportedly bent on filing cyber libel charge against Yap. So, ayan ang pinakamatindi. Magpa-file daw po itong si Bossing Vic Soto ng cyber libel against dito kay DY, director po ng The Rapist of Pepsi Paloma. So, matinding labanan ito mga Kadaver Cats. Kasi, grabe, ang dami pong dawit dito sa usaping ito. Kasi nananahimik na yung issue. Bakit bubuhayin at huhukayin muli? 'Di ba? So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta dito po sa Durs 2.0. At kung hindi ka pa nakasubscribe na ko, isubscribe nyo na yan and i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo.